Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Target ng Department of Social Welfare and Development ang tinatawag na digital payouts para sa cash aid sa mga driver ng public utility vehicles. Sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ngayong araw ay isasagawa ang Virtual Financial Service Provider Summit para pag-usapan ang digital disbursement para sa ikalawang tranche ng cash aid. Bukas ito sa lahat ng e-money users, mobile wallet operations at financial technology providers para sumali sa virtual conference. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus Acuña, target nila na gawin na itong digital system para mabawasan ang administrative at operational costs. Binansaga ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Bureau of Fire Protection bilang #1 organized crime syndicate sa Pilipinas. Alamin natin sa report ni Willie Delgado Jr. There is only one organized crime group in the entire Philippines. Ayan, nasa loob ng BFP. Mismong si DILG Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi, nagpapatuloy ang sindikato sa loob ng Bureau of Fire Protection. Una nang sinampula ng DILG ang pagsibak kamakailan sa mismong hepe nito na si Fire Director Jesus Fernandez at 45 umano'y kasangkot niya. Pero sa kabila ng pagsibak, tuloy pa rin aniya ang mga fire inspectors sa paggawa ng kalokohan. Kinasuhan ko na ang chief ng lahat ng chief ng fire at 45 others para sa kalokohan. Kinasuhan na. Pero yung mga fire inspectors, ayaw pa rin tumigil. I received 10 complaints since na-relieve ko yung fire chief natin. Hindi pa rin sila tumitigil. Sawa na ako sa kanila. Kasama sa reformang ginawa ng DILG ang pagsusuot ng bodycam ng mga fire inspectors. Pero tila ayaw pa rin paawat ng mga tiwaling membro ng BFP. 902 fire inspectors NCR. Nilagyan namin ng bodycam para lahat ng transactions recorded. Anong nangyari? Oo, naka-bodycam sila. Pero hulaan nyo saan ang transaksyon? Sa telepono. Hindi pa rin tumigil. There is only one organized crime group in the entire Philippines. Ayan, nasa loob ng BFP. Determinado naman si Remulla na labanan ng sindikato sa BFP. Organized crime, bakit? From admission to inspector to firefighting to procurement, iisa ang toka. Lahat yan alam ko anong ginagawa. I'm gonna put an end to this. Tigil na yan. Samantala, inako naman ni Remulla ang pagkukulang sa mga sunog na naganap sa panahon ng Semana Santa. Aminado ang kalihim na naapektuhan ang performance ng BFP sa kalagitnaan ng ginagawa nilang reforma sa loob ng ahensya. Napakahirap po ang reform agenda. Maraming tinatamaan. At ako, inaangking ko po ang responsibilidad sa kakulungan ng fire equipment. Pero yan ay ginawa ko lang dahil sumobra na ang korupsyon sa loob ng BFP. It had to stop and I had to take stock kung ano talagang gagawin. But I take responsibility for that. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantala, inihayag ni US President Donald Trump na pumayag siya sa 2 linggong ceasefire sa Iran. Taliwas ito sa nauna niyang pahayag na pupulbusin niya ito kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Ang nasabing pahayag ay inilabas 2 oras bago ang inilatag na deadline ni Trump. Ayon sa US President, ito'y para makadaan ang mga barko na may dalang krudo na hindi nangangamba na bobombahin. Dagdag ni Trump, double-sided ito at hindi rin gagalaw ang US. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.